Abogado ng isang siklista na si Attorney Raymond Fortun iniwan umano sa ere ng kanyang kliyente. Binahagi ni Attorney Raymond Fortun ang screenshot ng naging pag-uusap nila ng siklista sa viral video kung saan sangkot ang isang ex-police. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang siklista dahil sa pangangamba para sa kanyang kaligtasan. Sa post din ni Attorney Fortun ay naibahagi niyang sa pilitan daw na pinapirma ang siklista ng agreement na nagkaayos na sila at umamin na siya ang nagkamali. Bukod pa dito ay nagbayad pa raw siya ng 500 pesos sa umunoy gasgas ng sasakyan. Dinala ng pulis ang siklista sa police station. Doon ay sapilitan siya na pinapirma ng agreement na nagkaayos umano sila at inamin na siya ang may mali. Maging ang vlogger na kumuha ng naturang video ay nakatanggap din daw ng mensahe kaya minabuti nito na burahin na lamang ang kanyang post. Ani Attorney Fortun, siya ang kikilos at magsasampa ng reklamo laban sa dating pulis. Kaugnay dito ay humiling siya ng panalangin para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Ang siklistang kinasahan ng baril ng dating pulis sa Quezon City. Gate niya, hindi siya takot lumantad at wala rin daw nangyaring bayaran. Tila magkasalungat ang lumalabas sa pahayag ng siklistang kinasahan ng baril at ng una niyang pinagsumbungan na si Attorney Raymond Fortun. Sa isang pahayag, sinabi ng siklista na nagkapatawaran na sila ng nagkasa ng baril na si Wilfredo Gonzales. Wala rin daw perang sangkot nang magkaayos sila. Giit niya, hindi siya tinakot ng sino man at kung tinakot man daw siya, sariling desisyon niyang hindi na humarap at magsampa ng reklamo laban kay Gonzales. Pero ang pahayag na yan ng siklista, pinabulaanan ni Attorney Fortun sa kamera. Giit niya, kaya niya maglabas ng patunay sa mga unang pahayag ng siklista. Mr. Cyclist, huwag mo akong pagmumukhang sinungaling dito. Kasi sure ako hindi ako nagsisinungaling. Totoo naman talaga natatakot ka aminin mo na lang. No? Pero huwag kang gagawa ng kwento ngayon at sasabihin mo na hindi ka talaga tinakot at hindi ka natatakot at dahil desisyon mo ito, desisyon ng pamilya mo ito. I can produce all the texts nung aming conversations na pinangangambahan niya yung sarili niya at yung pamilya niya. Dagdag niya, nasa siklista na kung babalik na rin ito ang mga una nitong sinabi sa abogado. Pero giit ni Fortun, hanggat walang lalantad, walang makakasuhan. Bukod dyan, muling pinakita ni Fortun sa pagdinig sa kamera ang dalawang video ng insidente ng pagkasa ni Gonzales ng baril. Isiniwalat din niyang posibleng may nagbanta sa uploader ng video na ayaw ring lumantad sa ngayon. Hindi man daw nakausap ni Fortun ng direkta ang vlogger, may nakarating umano sa kanyang mga text message mula sa mga kakilala ng uploader. Ang sabi sa text, alam daw ang plaka ng sasakyan nito. Sa gitna rin ng pagdinig, sinabi ng nagbitiw na Quezon City Police Chief Brigadier General Nicolas Torre na plano nilang kasuhan ang ilan nilang tauhan na nakisawsaw umano at pinilit magkaareglo ang dalawang kampo. Kasunod yan ng 5 bagong CCTV footage na kuha mismo sa loob ng QCPD Station 11. We have found sufficient evidence to file it against him because there's no need for a private complainant and the police can stand in as complainant. And also, we are very cognizant of the. We also found later that the SILG has also expressed his opinion that alarms and scandal can indeed be filed. Itutuloy ang kasong alarm and scandal laban kay Gonzales. Sinibak na rin siya bilang empleyado ng Korte Suprema noong August 27. Siya ay contractual employee sa opisina ni Associate Justice Ricardo Rosario. I watched your interview together with Mr. Gonzales. May I know what is the present occupation of Mr. Gonzales? Kasi maraming media na nagtatanong doon pero he was very, very evasive. So, would you know? Ano po ang occupation ni Mr. Gonzales currently? During that time, sir, I believe that he is acting as a bodyguard of somebody I have not identified and I have not seen any document that will support my this information, sir. So I have not seen any employment contract or any identification card regarding that matter. I asked for him. I asked that from him. He did not provide it, sir. Allow me to ask my question sometimes in the Tagalog dialect simply because sinasabi ng mga nanonood ko minsan hindi nila maintindihan yung English. So, kung pwede Tagalogin. So, hindi mo, nung tinatanong ng media, naririnig ko yun doon sa video. Hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon? Tinanong ko, sir. Ano sabi niya?
VIP security, sir. Security nino. Ayaw yung sabihin, sir. Ha? Ayaw yung sabihin, sir. Bakit kaya? He might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na lang, Or sarili niyang pinoprotektahan siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya. possible, sir. Oo. Kasi nagtataka ako, bakit hindi niyo pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanap buhay? When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko. Which caused you receiving flack from the people. Yes, sir. Diba? Kasi sinasabi dun sa kwan. Congressman, interject lang ako dyan, Kapraso. For your Sige. information lang. Alam mo naman tayo mga congressman, medyo may mga nadidinig din tayo. Yes, may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng isang justice. I think, hindi ko malaman kung Supreme Court or whatever. Pero tinanggal na daw. So, yun lang for the information of everybody. Pero hindi po yan, wala pong wala resibo. Pero kung tinanggal na siya, good for him. Thank you, Mr. Chair. May I proceed? Yes. Nandito po ba yung station commander o chief of police na nag-imbestiga doon sa situation na yun? I think the person is hindi ba si I think he's outside, sir. Hindi si Arceo? Hindi, si Randy Arceo? Hindi, Lieutenant Colonel Jake Barilla, sir. Wala siya rito, wala na. He's not in the room. Andito ba? Andito, Gerald Natates, andyan ba? Andito raw, andyan. Outside, sir. Sige, antayin natin siya. Kahit na sino sa representative ng Philippine National Police or NAPOLCOM, kung titignan po natin yung sitwasyon, ito isang biker, nagbabike lang versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know your name, please? Police Lieutenant Colonel Jake Barilla po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan Panjola sa istasyon po ninyo? La Patrolman Murillo po, sir. Patrolman Murillo. Yung Crew po ng aming mobile patrol. so sila ang nandun sa incident area. Bali sila na po, sir, Your Honor, yung kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties dun sa traffic sector 4. Traffic sector 4, kung saan nangyari yung insidente? Yes, sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation. dun Initial sa traffic investigation. Accident. Sa traffic Okay. accident po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po inalis po doon sa traffic sector 4? During the conduct of investigation, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta at walang armas? On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-grave? Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. On the part of cyclist, Your Honor? Yes. Pwede ba siya ang mag-commit ng grave threat? Kasi sinabi mo, both parties eh. Wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po, doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales. Tapos yung malicious mischief naman is complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. So, when the case was turned over to your station, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Yes, Your Honor. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon, did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Teka, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did the biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Gonzales? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? Pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust vexation. Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan nag-incur po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong.
Yo po. Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin.